Good afternoon, my dear brothers and sisters. There's a question in my mind. Lagi ba nating nadarama ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? O may mga sandali bang tayo ay nagdududa, lalo na kapag tayo ay nanghihina, nasasaktan, o may pinagdaraanan? Ilang taon nang nakakalipas, tuwing linggo ng umaga, may isang lay minister na bumibisita sa isang babaeng may karamdaman upang siya'y mabigyan ng banal na komunyon. Matapos niyang basahin sa kanya ang ebanghelyo, magpapakumbaba siyang humihingi o humihiling na magbahagi ng maikling pagninilay bago tumanggap ng banal na komunyon. Mga minamahal kong kapatid, isang pagninilay ay ibinahagi niya ang tumimo ng malalim sa puso ng lay minister. Ikinwento niya ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi niya, noong siya ay malakas at nasa mabuting kalusugan pa, hindi siya pumapalya sa pagdalo sa banal na misa tuwing linggo bilang pagpapahayag ng kanyang taus-pusong pag-ibig sa Diyos. Ngunit, mga kapatid, higit na nakaantig ang kanyang sinabi, ngayon na siya ay may sakit at hindi makapagsimba, patuloy pa rin niyang nadarama ang parehong pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat patuloy siyang pinanatili at pinalalakas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katawan, dugo, kaluluwa, at pagka-Diyos. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na ipinapaalala ni Jesus, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Ang mga salitang ito ay hindi lamang pangako, mga minamahal kong kapatid. Ito ay buhay na katotohanan. Nakikita natin, mga minamahal kong kapatid, sa buhay ng babaeng ito, minahal niya ang Diyos sa panahon ng kanyang kalakasan at sa kanyang kahinaan ay lalo niyang naranasan ang pag-ibig na iyon ng Diyos. Ipinapaalala nito sa atin ang isang mahalagang katotohanan, mga minamahal kong kapatid. Ang ating buhay ay maikli, marupok at walang katiyakan. Habang tayo ay malakas at may kakayahan pa, inaanyayahan tayong tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Lumapit sa Kanya, dumalo sa banal na misa, at ialay ang ating mga puso sa pagsamba at pasasalamat. Mga kapatid, kung dumating ang panahon na tayo ay hindi na makalabas dahil sa katandaan o karamdaman, maaari pa rin tayong makaisa sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, espiritual na komunyon at pakikibahagi sa misa sa pamamagitan ng telebisyon o online mass. Hindi natin ito ginagawa, mga kapatid, dahil may inaasahan tayong kapalit. Ginagawa natin ito dahil umiibig tayo, dahil una tayong inibig ng Diyos sa paraang hindi natin lubos na mauunawaan. Ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal kong kapatid,
ay hindi nababawasan sa ating kahinaan. Sa halip, lalo itong nagiging malinaw, mas malapit at higit na nagbibigay buhay. Hindi kailanman nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang tanong ay kung inahayahan ba nating tanggapin ito o suklian ng ating buong buhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, sandali tayong magnilay. Sa lakas na mayroon tayo ngayon, maging sa darating na kainahan at pagkakasakit, paano natin isinasabuhay ang ating pag-ibig sa Diyos? At inahayahan ba nating baguhin ng kanyang pag-ibig ang ating buhay? Amen.